At magandang umaga po sa bawat isa. And welcome. Oh, praise God. Sabi nga si Termapi kanina ay lumanas ng malakas na hangin ang ating bansa at bayan. So, purihin Panginoon, tayo naman po ay ligtas at tayo pong lahat ay patuloy na sinamahan ng Panginoon. Hallelujah. So, purihin ang Diyos dahil nga po ay ang Panginoon ay laging may bago. Bago ba? Bago lagi ang kanyang hatid na mga salita para po tayo ay patuloy na lumakas at patuloy na mahamon sa kanyang plano sa bawat isa sa atin. At ngayon pong umaga ay nais ko pong inanyahan ng bawat isa na tayo po'y tumayo at sabay po natin buksan ang ating mga Biblia. Ito po ay saklat po ng Isaias, chapter 52, verse 7. Okay. Yan. Praise God. Sige po, ay atin pong basahin ng sabay-sabay. Amen. Praise God. Ulitin ko pagbasa, sabi nga po, o kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay naghahari. So purihin po ang pagkabasa at patuloy pong pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita na ngayong umaga ay patuloy po na maihayag sa ating kalagitnaan. Panginoon, salamat. Salamat sa iyong mabiyayang salita na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Patuloy, Panginoon Diyos, na nagigiya sa amin para kami, Panginoon, makalakad ng naayon sa iyong kalooban, O Diyos. At ngayon pong umaga, samahan mo kami at ikaw nga po, O Diyos, ang patuloy na magtuturo, magpaunawa sa amin ng iyong mga salitang ito. Ayan mo na maranasan po namin ang presensya mo habang kami ay nakikinig at nag-aaral ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, gamit mo lamang iyong abang lingkod na maging alulod lamang ng pagpapala ngayon pong umaga. Ayan mo, O Diyos, ng mga salita mo ito ay magtumimo sa puso ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Sige po yung palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Amen. Minsan pa ay sabihin mo ulit sa iyong katabi. Sabihin mo, huwag kang matulog. Hallelujah. Kasi po ay, huwag niyo akong tulugan. Amen. Hallelujah. Okay, so, ang ating pong pinakatima po ng buwan ng July, so this is the last Sunday. So ang ating pong tema ngayon is soaring high in God's favor through mission. Okay. So ang pamagat po na nabigay sa akin is God is reigning through mission. Sabihin, yung pangunguna at paghahari ng Diyos sa pamagitan po ng misyon. Okay. So, ito pong talatang ito na sinasabi ng Diyos na ang mga paa ng mga, tingnan niyo nga ang mga paa ninyo. Okay. Nang sabi, ng mga paa ng mga nagdadala ng magandang balita, ay ano ang sabi? Magaganda yan. Kahit yan ay, praise God. Amen. Magaganda yan ang sabi ng salita ng Diyos. So ito ay isang kahangahangang pribilehyo na binigyan tayo ng pagkakataon upang maibahagi ang magandang balita
para sa iba. Ang mabuting balita nga ng katubusan, pagliligtas at kapayapaan. Kanino ba kinakailangang ibigay ang kabutihan ng salita ng Diyos? Doon po sa Roma, chapter 10, verse 15, at paanong makapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Napakagandang pagmasdan. Kaya sabi doon, ang mga may dalang magandang balita. Ano ba gusto niyo? Ang masamang balita? O yung magandang balita? Amen. So, lahat tayo ay ang gusto natin ay yung magandang balita. So, kailangan nating dalhin ang mensahe ng magandang balita. Magandang balita ng kaligtasan para kanino? Para sa iba, upang makatugon sila sa mabuting balita. Eh, sabi kanina nga, no, paano makapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Lahat po tayo ay sinugo ng Diyos. Amen po ba? Lahat tayo ay sinugo ng Diyos. Kaya bahagi po tayo doon sa atas na ito upang ihatid ang mabuting balita ng Panginoon. So, ang panawagan ng Diyos ay para sa lahat upang maihayag ang magandang balita hindi lamang dito, kundi sa ating komunidad na kung saan nandun po tayo. Mahal ba natin ang ating mga lugar? Yung komunidad na kung saan nandun ka, ibig sabihin, doon pala dalhin. Okay. So ngayon, isang hamon. Sabi nga, isang hamon ka agad. Mag-isip ka ng isang tao na nangangailangang makarinig ng magandang balita. Mayroon ka naman mong naisip. Siguro ang bilis, makaisip ka agad. Kasi ang dami mong kakilala, dami mong kumpari, ang dami mong mga inaanak, ang dami mong, di ba? Mayroon nga nasabi, naku, ang dami ko ng inaanak, pwede na ako magkandidato, maraming nagbubuto sa akin. Diba? Sa daming inaanak. So, yan po sila ang nangangailangan para makapakinig ng magandang balita. So pagkatapos humakbang ka, pagkatapos mong isipin, naisip mo na, at sabi nga, ipanalangin, na pangunahan ka ng Diyos, at lagi isasama natin sa panalangin ang mga ito. Tanda po natin, maaari po yung ating mamaya, o maaari yung ating bukas, ay huli na. Amen po ba? Sa atin. Isa rin pong talata ay doon po sa Nahum. Chapter 1, verse 15. Mamaya po i-elaborate po yan mamaya. So, sabi doon, masdan mo't dumarating na mula sa kabundukan ang tagapaghatid ng magandang balita. Nasa daan na siya upang ipahayag ang kapayapaan. Ipagdiwang ninyo, mga taga-Huda, ang inyong mga kapistahan at tuparin ninyo sa Diyos ang mga ipinangako ninyo sa Kanya. Hindi na kayo muling sasakupin ng masasama sapagkat lubusan na silang nawasak. Now, pag-aralan po natin. Sa lumang tipan po ay hindi pa po uso ang tawag doon, ang makabagong teknolohiya. Kaya ang paraan po ng komunikasyon ay sa mga taong mga tagapagdala ng mensahe sa pamagitan po ng pasabi lamang at sulat. Naranasan ba ninyo yun? Yung mga kabataan, hindi na naranasan ang gano'n. Ano po? Okay, so
Nung aming, sabihin ko bang aming kapanahunan, parang tanda na talaga, ano po. Na sabi nga, ay, nung kami po ay nag-abroad, ano po, sabi ko nga, nung panahon namin, ay may telepono naman. So, bakit parang ang mahal-mahal yata? Ang mahal, no? Tumawag. Pero nandun naman, for emergency po kasi, yun ang pinaka yung tumawag. Pero hindi lagi nandun sa access po nun. Kaya nga po yung iba ay pumipila pa doon sa, alam mo yung hulugan ng baryak. Barya noon. Nakapila sila doon. Okay, so sa pamagitan po yan ng sulat na pinapadala po yan sa kuryo. So, kaya't naghintay ka ng ilang araw para makatanggap ng balita mula po sa iyong mga mahal sa buhay. Doon po sa amin, ang sisti pa doon, kapag may tupak po yung aming tagakuha ng sulat, minsan kasi dahil nga po yung medyo may edad na rin yung tagakuha namin, at wala naman siyang inaasahan na magsusulat sa kanya kasi ang alam ko kasi hiwalay na sa pamilya. Parang wala siyang, pag yun ay kulitin mo, kumuha ka naman ng sulat doon. Naku po, mas lalo yung hindi kukuha. Kaya kami, naghintay na lamang para po may kukuha ng sulat doon sa post office. So, yun po. So, doon po sa panahon ng labanan o gyera, nung mga unang panahon, kasi nung mga na po ay mayroon na po kasi pag-communicate po kasi, dahil doon sa mga kasundaduhan kasi mayroon doon mga Morse code kasi ang ginamit noon yung tak 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 tak, parang yung telegram yung doon pero nung panahon pa ng mga hari-hari na yan, wala namang ganoon. So mayroon po silang inuutusan. Mayroon po silang taga-hatid balita na siya po yung halimbawa nasa labanan yung mga sundaluhan, mayroon po maghatid balita doon sa hari, lagi ini-update po ang hari kung ano na nangyari doon sa labanan. So mayroon po siya po yung runner na magbibigay ulat doon sa mga nangyayaring iyon. So, kapag makikita mong isa lang ang tumatakbo, aasahan mong maganda ang hatid ng balita. Ngunit kapag dalawang magkasunod na tumatakbo, aasahan mo na ang isa doon, ang hatid ay, sabi nga, hindi maganda ang balita. Tulad po noong naghimagsik po si Absalom laban sa kanyang amang si David. Kung nabasa niyo po yan sa aklat po ng pangalawang Samuel, noong panahong iyon ay si David ay doon po sa palasyo, hindi siya sumama. At doon po sa pagitan ng pintuan, ang padlabas at pintuang padloob sa lungsod, ay siya po nakaupo doon. At yung kanya namang isang bantay ay umakyat sa tore. At nung panahon yun ay pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumakbong palapit. Kaya sumigaw ang kanyang mayroong taong. Sabi niya sa hari, kung nag-iisa siya, sabi ng hari, tiyak na magandang balita ang dala niya. Samantala, ang batay po sa tore ay may nakita ng isa pang lalaking tumatakbo. Palapit din, kaya tinawag ang batay ng pinto at sinabi, tingnan mo, may isa pang tumatakbo sa hulihan. Chapter 18 po yan ng pangalawang Samuel. Kahit po expected ni David na alam niya na ang isa diyan ay masamang balita niyan. Pero sabi niya, hindi. Maganda pa rin ang balita ni hatid niyan sa akin. Kaya nga lamang, nung nandun na po, ay yung nauna ay maganda yung balita. Ang sinabi, mahal na hari, ay lahat ng mga ay naayos na, na yung kalaban,
Pero yung pangalawa, sabi naman sa kanya, maayos naman. Kaya sabi kagad ni David, kumusta? Patay ba ang aking anak na si Absalom? Sabi niya. Alam na niya agad. So gayon na lamang ang kanyang paghihinagpis. So ibig sabihin, yun pang role ng mga messenger o naghahatid ng balita. No. So, maaari yung balita ay maganda o hindi. Yun po ang hatid. So ang passage po na ito ay tinatanaw ni Isaias ang panahon ng pananakop po ng Babylonia doon sa Israel, na kung saan ang Jerusalem ay nagiging wasak. Sinasabihan niya ang mga Hulyo na gumising. Kaya doon po sa simula sa talatang 52 verse 1 hanggang 3, ang sabi niya, gumising ka Jerusalem, magpanibagong lakas ka o banal na lungsod, muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan, sapagkat mula ngayon ay hindi na makakapasok diyan ang hindi kumikilala sa Diyos. Malaya ka na, Jerusalem. Tumindig ka mula sa kinaupuan mong alabok at umupo sa iyong trono. Kalagin mo ang taling nakagapos sa iyo. Ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan. Ipinagbili kayo ng walang bayad, kaya tutubusin din kayo ng walang bayad. Tulad po nung nakaraan, bilang bihag po sila ng Ehipto, at sila ang parusa ng Diyos. Paano nagpaparusa ang Panginoon? Ngunit malapit na nilang mararanasan ang pagliligtas ng Diyos. Sa pamagitan po ng kapahayagan ng Diyos, nakita po ni Isaias ang mga mensahero ng Diyos na nagdadala ng nakalulugod na magandang balita sa mga malungkot at abandonadong lupain. Kaya sabi niya doon, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. Doon sa bang nagdadala ng Ito po isang propesya pa lamang ito na sinasabi doon. Natanaw na ni Isaias na sa panahong iyon, ang mga tagapagdala ng balita sa mga kabundukan ng Hudiya, so ang kapayapaan at pagliligtas ay parating na. Pakawala ng Diyos ang kanyang bayan sa pagkabihag ng Babylonia sa pamagitan po ng na matatalo yan ng Babylonia ng Persia. So, nung panahon ng Persia, kaya nga po nung panahon nila Daniel, nila ni Nehemiah, ay yung paghahari na ni Cyrus. Ang Babylonia po kasi ay ang isang bansa pa rin ay ang Persia. Ibig sabihin, Babylonia ngayon ay yung Iraq. Ang Persia ay yung Iran. Iran po kasi yan. Sila po yung mga bayan na mga malalaking mga bansa na nananakop ng mga bayan, ng mga bansa din, kapwa bansa. So ginamit po ni Isaias ang isang lingwaheng patula para maisalarawan ang mga paa ng mga mensahero at mensahera na maganda at kaibig-ibig. Kaya sama na kayo. Tayo humayo. Kasi po ang ating mga paang iyan, kahit may alipunga yan, ang tawag dyan sa mga Panginoon, pag pinapagamit mo yan sa Panginoon, ay maganda yan at kaibig-ibig. So, ang mga paang ito ay masigla at matatag na tumatalon sa kabundukan ng Israel. Katulad ng mga usa na kahit gaano kabilis, nakita mo naman siguro yung mga usa kung paano sila po mabilis na tumatakbo, hindi sila nadalupilas dahil ang mga paa ay matatag. Ganun po sinasamahan ng Panginoon. Kaya nga po, the beauty, yung kagandahan po ng mga paa, ay na-emphasize po dito yung pong mabilis na paglapit ng mga nagdadala
ng mensahe. Ah, Kaya sabi nga, isang makapigil hiningang tanawin. Bakit? Kasi po yung inaasahan nila, no? Ano man yung kanila pong inaasahan ay dumarating na, no? Kaya ganyan, kaya sabi doon, ay makapagpigil hininga, nandiyan na, nandiyan na. Diba? Kasi nga po sa tindi ng hirap, sa tindi po ng kanilang naranasan, no? Na naging alipin sila, sila po yung mga talagang mababang kalagayan. Pero ito na, dumarating na. No? Kaya gayon na lamang yung excitement nila na makita yung mga naghahatid ng balita, ng magandang balita. So, ang mga paang naghatid, ang mga paang ito ay tumatakbong palapit mula sa kabundukan. Ang mga paang naghatid ng magandang balita, ng kagalakan, nagpapahayag ng kapayapaan, ng kaligtasan, at nagpapahayag na ang Diyos ay naghahari. Amen. So matapos ang 100 taon, 100 taon, nakita mo, no? Nung i-prophesy po ito ni Isaias, katulad din nung nakita na ginamit din ni Propeta Nahum sa kanyang propesya patungkol po sa Huda. Patungkol po ito sa victory, yung pagtatagumpay nila sa Assyria. So sa Nahum, binasa ko nga kanina, sabi, look, there on the mountains, the feet of one bring good news, who proclaim peace. Makikita mo, sabi niya, look, tingnan mo, sa mga kamundukan ang mga paa na nagdadala ng mabuting balita. No? Kaya nga po, higit kumulang 1,000 years later, no? Biro mo yung mga taon, bago ma-fulfill, gaano kaya yung kaya nga mo yung sinasabi lagi natin, darating na ang Panginoon, babalik na ang Panginoon, na maraming naiinip, na wala pa namang biro mo 2,000 years pa lang. 2,000 years nung isinilang ang ating Panginoon. Then, ngayon, 2025 pa lang. Pero ito, tingnan mo yan, no? Kumulang din na 1,000 years later, ay sinabi ni Apostol Pablo, no? Na sabi niya, na similar din po ito na the messenger proclaiming the good news of peace and salvation kay Jesus Christ. Biro mo, ilang taon na hinihintay. At ngayon naman po ay 2,000 years na. So, ibig sabihin, yung ating hinihintay na pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Hallelujah. Excited ba kayo? Lord, wag muna, Lord. Sino ba dito ang ayaw pang dumating ang Panginoon? Ayaw niyo ba yung buhay na walang hanggan? Gusto niyo ba yung buhay dito? Hallelujah. Kaya nga po ay gawin na natin. Gawin na natin yung inuutos ng Panginoon sa atin. Kasi sabi, ang lahat, no? Pag maipangaral na ang kanyang magandang balita sa lahat ng sulok ng daigdig na ito, darating na ang wakas. Kaya gawin mo na, baka mayroon din sa sulok diyan na hindi mo pa narating. Amen. Pero hindi naman doon. Baka mamaya sabihin mo, hindi na ako gagawa para wag mo dumating ang Panginoon. Tanaw mo natin, hindi yan according sa ating timetable. Ito pa rin ay under po tayo sa timetable pa rin ng Diyos. Amen? Baka tatamad-tamad ka na ngayon. Huwag na, para matagal pag dumating ang Lord. Amen. Pero yan po kasi, masarap pa ba? Amen. Sino ba ang gusto nang dumating ang Panginoon? Mayroon ba? Magtaas ng kamay? Ako lang pala. Hallelujah.
Sabi, 1,000 years later, sinabi ito ni Apostol Pablo. Ito po yung patungkol din po. Sabi doon sa Romans chapter 10, verse 14 to 15. Nang sabi, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumampalataya? Paano sila sumampalataya kung wala pa silang napakinggang tungkol sa Kanya? Amen? Paano naman sila makaparinig kung walang nangangaral sa kanila? At paanong makapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng may dalang magandang balita. Amen? It's timely. Ibig sabihin, ito na yung panahon. Nakita mo naman, nagsilubugan ang lahat. Subalit hindi naman yun ang ano. Ang sabi ng Panginoon kasi, hindi ko na muli, habang nakikita ninyo ang bahaghari, patunay na hindi ko gugunawin ang mundong ito sa pamagitan ng tubig. So, ibig sabihin, mga ano lang po yan. Tinamsik lang po yan. Yung mga nangyayari na mga lumubog, na mga nagkaroon ng mga landslide, mga ano na yan. Kasi pinakita lamang natin. Sabi nga kasi ng Panginoon, kaya tayo nilikha ng Panginoon para pamahalaan ang lahat ng kanyang nilikha. Anong ginawa ng tao? Hindi naman pinamalaan, ano? Sinira lahat. Hinukay lahat. Gumuho. Kasi hinukay na lahat. Para magkaroon ng maraming kayamanan. Hallelujah. Kaya yan. Kung anong tinanim, aanihin. Magtapo ka ng basura, babalik ang basura sa iyo. Sako-sako pa. So lahat po niyan ay nakikita po natin na yan ay yung mga palatandaan. Nasa iyong, sabi nga, nasa iyong pintuan na na darating na ang Panginoon. Paano po naghahari ang Diyos sa misyon? O paano siya nangunguna lagi sa misyon? Kasi po ito yung puso ng Diyos. Ang misyon po, ang paghahayag ng magandang balita, ito po yung puso ng Diyos. Yun din ang nais ng Panginoon na maging puso ng bawat isa sa atin. Amen. Alam mo po ba na ako po'y nakapakinig, ayun kung nakano kayo sa YouTube, na patungkol po doon sa isang, ayun ko, Bahraini ba yun? Bahraini, prinsipe siya, na nakakilala siya. Siya mismo yung nag-testimony, nakakilala siya sa Panginoon sa pamagitan ng kanilang Pilipina na katulong. Wala namang ginawa yung katulong niya, kung hindi nagpatugtog lang ng patugtog ng worship song. No? Nang sabi nga doon ay, although siya ay mayroon ng katanungan na siya sa puso niya eh. No? May mga katanungan na siya sa puso niya kung sabi niya, tama pa ba? Kasi nga siya ay siya ay kilala sa lipunan at isa sa doon sa mga nag-discuss patungkol sa kanilang pananampalataya, sa kanilang belief. No? Isa siya doon sa mga nag-discuss na. So, bakit nagkaroon siya ng katanungan? Bakit ang aming itong tinuturo ay puro pananakot? Para bang ganito, pag lumabag ka ng ganito, ganyan, ay patay ka. Kung makasano may mga, puro mga, no? Sabi niya, bakit ganon? So, nung narinig niya yung awitin, praise habang naglilinis yung katulong nila, ay, in-approach niya. Hoy, ano ba yung pinatugtog mo? Biglang tinago ng katulong, natakot. Yung katulong ng Pilipina ay tinago. Sabi niya, huwag kang matakot. Na-curious lang ako doon sa iyong pinatugtog. Nagpa-praise and worship. At doon, ay binigay sa kanya. Radio kasi lang yun eh. Radio yung ng isang radio na Ang ginawa ng katulong, pinaram sa kanya. At pinakinggan. Doon siya dadama. Sabi niya, ito pala. No? Na iba yung mensahe ng doon,
mensahe na puro pag-ibig. Sabi, ito yung hinahanap ko. Mensahe ng puro kapayapaan. Ano. Sabi na, ito yung hinahanap ko. So, sa madaling salita ay, buhat noon ay nag-search na siya sa ano ngayon. Nag-search siya sa internet. I-search niya lahat yung mga ganon. At doon niya nakita, nabasa, nandun yung Biblia. Binasa niya. Kasi ang pagkakilala talaga nila kay Jesus is the great prophet. Pero doon niya nalaman, nung mag-search siya sa internet niya, binasa niya. At yun na. So namalaya ng kanyang ama, ng kanyang pamilya na hindi na siya lumalabas ng kwarto. So anong ginagawa doon? Nakikinig na siya, nagbabasa nung nasa internet niya. At isang araw, nahuli siya ng kanyang ama. Nagalit sa kanya. Kilala sila sa lipunan, gano'n. At doon ay, pinagbawalan siya, kinulong siya. Kinulong siya sa bahay, hindi na siya pinapalabas. Tinanggal lahat kanyang cellphone, lahat. At isang beses nakatakas siya. Ibig sabihin, duwan siya sa likod ng bahay. At tumakas siya. At mula doon, Sangboard, nakarating siya ng Jordan. Doon siya nag-exit sa Jordan. So, praise God. Sabi niya, hanggang ngayon, kasi nga po, pag sila pala ay apostasy po tawag sa kanila doon. Ibig sabihin, pag apostate ka, ang sa iyo ay patay ka. At burado ka sa lahat. No? Pero siya, prinsipi siya ng isa sa prinsipi ng ganong lugar. Tapos, wala ka ng privilege, wala ka ng pera, kasi nga tatanggalin ka lahat ng privilege mo, burahin ka sa listahan ng ng magulang mo na hindi ka anak. Yun pala katindi. Ang kanyang sabi niya, kahit wala akong sige. Kaya napuntahan naman niya, kasi may kontak kasi yung Pilipina na yan, binigyan siya ng kontak na mag-guide sa kanya palabas. No? May kontak yung Pilipina na yun na palabas sa bansa. At mayroon din sumagip sa kanya doon. Alam ko sa Cyprus siya napunta. Napunta siya ng Cyprus. At doon siya naglingkod sa Panginoon. Pinalitan ng kung anong pangalan. At siya na ikasama na doon sa mga ng mga aid. No? Nagbibigay ng mga tulong. Kasama na siya doon. So, sabi ko, walang imposible sa Panginoon. Na kahit saan ka, ay gagamitin ka ng Panginoon. Simple lang na paraan ay nagamit ka ng Panginoon doon sa taong iyon. Marami pang nabasa ng mga ganong pagkakataon ay naging bahagi, na may bahagi ang bawat isa sa atin. Na huwag nating ipagkait doon sa mga taong akala natin natakot tayo, hindi mo alam na kumilos na palang Diyos. No? Na doon prayer natin. Okay, so paano nga ba? So ang pangunang Diyos sa misyon, kasi ito po nga po ay puso ng Diyos, ay unang-una ay nagmamanifesto po sa pamamagitan ng kanyang inisyatibo. Siya rin po lagi nangunguna upang maabot ang sangkatauhan, ang kanyang kadakilaan sa kaligtasan na alay niya, at ang kanyang makapangyarihang presensya sa buhay ng mga mananampalataya. Siya po yun, nangunguna. Sa presensya po ng Diyos sa buhay po natin, nandun siya. Masama siya lagi. Kaya sabi niya, hanggang sa dulo ng daigdig, sasamahan kita. Nandun ako, kasama mo. Amen po ba? Yung the Great Commission ng Panginoon. So, ibig sabihin, siya yung nangunguna sa atin. Nandun siya. Kaya sabi niya, huwag kang matakot. Kasama mo ako. Amen. So, marami pong nagbuwis ng buhay para makarating doon ang magandang balita ng Panginoon. Kaya nga po ay maraming mga Kristiyano, lalo na po doon sa mga bansa na mga pinagbawal. At isa rin po ako sa nakaranas ng ganon, na sa kainitan ko sa pagkakilala ko sa Panginoon, yung nasa Saudi Arabia ako, ay nung magbakasyon ako ay nagdala ako ng mga Bible papasok. Naging smuggler, po, Bible at saka mga tracts ang dala ko doon sa,
Um, praise God, although sinubok ako doon sa ano po, kung anuhin mo talaga, ay malaking bagay talaga. Dahil sabi ko doon, nung dinala ko yun, yung aking kasi bagahe, sa malita ko po, mga Bible po yun nakalagay doon sa truck. Nilagyan ko lang yung mga damit ko sa ibabaw. At ang ginawa ko kasi para hindi mano sa inspection dito sa Pilipinas kasi talagang higpit isa talaga, ay dinaan ko sa bagahe. Kaya nga lang, pagdating doon sa Saudi Arabia ay doon na. So sabi ko, Panginoon, ito ay para sa iyo. Isang bagay na talagang doon yung faith ko talaga ay matindi. So sabi ko, nung dumating na kami sa airport, ay kuha ko ng mga bagahe ko, nakapila na. Sabi ko, Lord, ituro mo ako sa pila na hindi mahigpit sa inspection. So, bumila na ako, nakita ko, ay, ang bilis. Bumila ako doon. Nung malapit na po ako doon sa nag-inspection ng mga pulis kasi yung mga nag-inspection doon. May dumating po na batch po ng mga Saudis. Mga Saudis, mga Arabiana, mga na nagbabiyahe, dumating. Pinasingit ngayon kasi sila yung prioridad. Pinalipat kami ng pila. Alam mo kung saan ako napunta? Doon sa pinakamahigpit. Sabi ko, Lord, ano ba ito, Lord? Talaga napakahigpit. So, habang ako nakasapila, sabi ko, ako yung umaawit. Sabi ko, anong awit ko noon? Sabi ko, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Habang ako nasa pila, we have the victory. Yung pang ano ko. So, ito na ngayon ay malapit na ako. Ako yung nauna sa akin ay yung isang lalaki pinahubad ng sapatos. Tiningnan kung anong laman, kung may laman ba itong sapatos kasi nga Tapos yung sinundan ko, hindi mo na pinapalabas. Dinitin mo na yung mga Yung isang Pilipina din na nurse na Pilipina ay may mga, alam mo yung teddy bear, yung mga laruan na dala-dala, isang bag. So, binulat-lat pati isa-isa. Kaya, ang tagal. Kaya doon, sabi ko, ito na sa akin, sabi ko, Lord. Doon na ako nakasunod. Bagahe ko, nandun na. So, ang ginawa ko, bago pa lamang talaga ay binuksan ko na siya. Sabi ko, pagdating doon sa lamisa, sabi ko, sa pangalan ni Jesus, binuksan ko lahat. Pinakita ko na lahat. Nasa ibabaw naman mga damit ako, mga damit. Ganon sabi ko. Sabi ng tingin sa akin yung police, sabi sa akin. Tinignan ko rin siya mata sa mata. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, hindi ka ganon. Ano pa? So, nung na po ay, matagal, tingin siya sa akin. So, sabi ko, tingin ko talaga siya, hindi kami talagang mata sa mata. Hindi ako kumurap. Tapos umano siya, ngumiti. Sabi niya, yala. Pasok. Hindi, ni isa man lang, hindi tiningnan yung aking malita, yung aking bagahe. Pagdating ko sa dulo, ang talon ko talagang talon ko. Talagang sabi ko sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, nung balita ko yon. Kasi sabi ko naman, din sa Pilipinas, yung mga kapatiran diyan sa Muntinlupa, sabi ko, intercede mo niyo ako ha. Intercede. Tapos yung mga nandun naman sa Saudi, sabi ko, intercede niyo ako sa prayer. Kasi may dala akong mga Bible. Sa ganon. So, praise God. Sabi ko, praise the Lord. Alam mo, doon ko nakita gaano makapangyarihan ng Diyos. Sa higpit-higpit na yon na isa-isa sa akin ay wala man lamang tiningnan. Kasi binuksan ko na lahat Wala na sing hirap. Kasi yung iba naman, kasi alam mo kung mayroon kang tinatago Pag mayroon kang tinatago, ay baltulot ka, at saka yung alam mo yung bigay talaga sa akin yung lakas ng loob, yung talagang na walang kaba, walang kundi nung tiningnan ako, tingin ko rin sa kanya,
nag-usal ako ng prayer sa pangalan ni Jesus. Hindi ka makapangyayari. No? Kaya sabi ko nga po, ay isang bagay, sabi ko, hindi ko, although sabi ko, Lord, hindi ko na ulitin yon. Hindi ko na ulitin. Dumating sa ganun. Pero Lord, pinatunayan mo sa akin. Kaya noong naman sabi ko, Lord, para sa iyo ito. Hindi ito para sa akin, kundi para sa iyo yan. Sabi ko, praise God. So, isang karanasan na talaga po masasabi natin, makapangyarihan at ang Diyos na ating sinasamba ay totoo. Na lahat, at habang kami nandun sa Saudi, pinakita nila sa amin talaga ng Diyos kung paano siya kumilos. No? Sa buhay ng mga Kristiyano doon, although mga patago kami yung mga guerrilla mga guerrilla type kami. Sabi nga, underground church. Well, pero kami ay hayagan kami nag-aral. Kaya nga lamang nung huli, na talagang yung aming pinaka-head pastor doon ay nung sinerch aming pinagdausan na may kami isang lugar na inupahan, ay may nagsumbong kasi. May nagsumbong ay yun, napauwi naman. Dinitin sila sa airport. Pamilya kasi yon, pamilya. Then, ang maganda doon, yung mga Bible na bagong dating, na galing Amerika, mga English Bible kasi yon. Kasi ang embassy ng American kasi hindi ba maigpit. Kasi American yun eh. Doon lumusot yung mga Bible. So, ang nangyari ay, ang tawag doon, nailipat nila sa truck, sa sasakyan, yung mga Bible. Ang naratnan na lamang yung mga nag-aaral doon ng mga bata. Mayroon kasi po school kami doon na yung mga expatriate, mga Pilipino, mga bata ay nag-aaral doon. So, yun lang po ang naratnan, din ng mga materyales ay nakumpiska nila. So, yun po. Pero yung mga ibang Bible na bagong dating ay nailipat nila doon sa trunk ng sakyan. So, yun. So, praise God. Sa lahat ng bagay talaga ay talaga ng Lord, pinapangunahan lagi ng Panginoon. Kaya lagi ko, huwag kang matakot. No? Kaya po ang So, ito po ay kasama doon sa malawakang gawang katubusan na tumatalakay po sa lahat ng mga aspeto ng paglilikha at buhay. So, hindi lamang spiritual, sabi nga, ang kasama po, sabi nga, so ang kasukdulan ng paghari ng Diyos ay nabuo sa kanyang pag-ibig at hustisya. Yung justice ay lumaganap sa buong mundo. So una, kung saan naghahari ang Panginoon o nangunguna, ang Diyos ay nangunguna sa pagmimisyon. So ang Diyos ang pasimula ng misyon. Ang unang humakbang para maabot ang sangkatauhan. Kahit bago pa lamang tumugon yung mga tao, nandun yung misyon. No? Kasi doon pa lamang sa aklat ng Henesis ay mayroon na pong nakalaan doon ang katubusan ng Panginoon. No? So, pasimula pa lamang, nandun na, nakahanda na. Kasi alam naman ng Diyos ang mga mangyayari. Amen? So, doon pa lamang ay naglaan na ang Panginoon ng katubusan. Okay, so doon din sa panahon nila ni Noah, di ba hindi naman inubos lahat? Para po ay yung sangkatauhan ay dumami pa, sumula doon sa pamilya ni Noah, dumami. Nagpropagate po ang mga sangkatauhan. Doon po sa Ehipto, nang sila po yung magiging nung kay Moises, di ba? Nagpatuloy ang kanilang hanggang sila makarating doon sa lupang pangako. So sa bagong tipan, ang pinaka-ultimatum po na gawa ng pag-ibig at misyon ay sa pamagitan ng pagsugo ng kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus upang tubusin sa pagkakasala po ng buong mundo. Pangalawa ay yung soberenya niya ng pagliligtas. Ang kanyang pagiging Diyos o makapangyarihang Diyos. So, ang soberenya po ng Diyos ay ang kanyang ultimatum po na authority. Ano ba yung ultimate authority ng Panginoon? At ang pagiging ruler niya sa buong nilikha.
So ang konteksto po ng misyon, ito ay makikita sa kanyang makapangyarihang gawa sa kaligtasan. Kasi yun po kasi yun eh. Kasi yun po yung magandang balita. Yun po yung mabuting balita na ihayag po natin yung pagliligtas ng Panginoon. Kaya yun po yun. Na kung saan po ay pumili siya, nagkumbikta, sila po nagkumbikta. So ang gawin lang po natin, ihayag. Amen? Hindi yung trabaho po natin yung magligtas. Di ba? Ang trabaho lang natin ihayag, no? Mangaral, ang kasunod nun ay magdisipulo. Amen. Amen po ba? So yung magligtas ang Panginoon. Trabaho po ng Banal na Espiritu Santo ang magkumbikta. Ang atin lang po ay sumunod doon sa inuutos sa atin ng Panginoon. Okay po ba? So habang ang tao po ay tinatawag para makilahok sa misyon, ang kaligtasan ay nakasalalay saan? Sa inisyatibo po yan ng Diyos. Siya po yung nangunguna lang. Hindi ba dapat talaga yung prayer, puno tayo ng panalangin? Bago tayo humayo, hindi basta-basta, ora mismo, anong tawag doon? Ura-urada. Pinapanalangin mo na yan. No? Kahit sabihin mo ito'y sa mahal mo sa buhay, pinagpipriyan. Para sila ay tumalima, makinig sa iyong sinasabi. No? Sa iyong inihayag. Pangatlo po ay, yung pangkalahatan po kasi ang katubusan. So ang misyon ng Diyos ay hindi limitado doon sa spiritual lamang or individual salvation. Kaya nga po ay sabihin, ngunit ito po ay binubuo ng katubusan ng lahat ng nilikha. Para sa lahat, no, na dapat marating ng Ebanghelyo. Hindi lang para sa atin, ligtas na ako bahala sila. Mayroon ba tayong attitude na gano'n? Bahala sila, kung mapunta sila sa impyerno. Wala akong pake. Basta ako ay ligtas. Mayroon ba gano'n Kristiyano? Di ba? Minsan bakit? Kasi kung hindi mo talaga ay naranasan, nadama, yung compassion, yung kahabagan, na yun lagi dapat ang hinihingi natin sa Diyos, na Lord, bigyan mo ako ng kahabagan para doon sa mga mapapahamak. Kasi yun ang puso ng Diyos eh. Amen. Ilagay mo yung puso mo, Panginoon, sa puso ko para magkaroon din ako ng kahabagan doon sa mga tao. Meron pa ba dito, no? Bihin mo, buti nga sa kanila. Diba? Ayun. Nawa po, hindi po tayo ganoon. Lagi, pinagpanalangin po natin sila. Kahit kaaway nga eh. Amen. Sabi nga ng Panginoon, kung hindi mo kayang mahalin, no, ang iyong kapatid na yan, tingnan mo yung katabi mo na yan, ituring mo siyang kaaway. Dahil sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kaaway. Wala tayong lusot. Amen po. Kasi yung puso kasi ng Diyos. No? Yun kasi ang puso ng Panginoon talaga. Dahil sabi, habang ang tao ay tinatawag para makilahok sa misyon na ito, ang kaligtasan ay nakasalalay din. Nandun yung prayer. Bakit? Inisyatibo yan ng Diyos eh. Bakit natin ipapanalangin iyan? No? Kaya sabihin mo siyang katabi, paggamit ka na sa Lord. Humakbang ka na. No. Huh? Amen. Kaya nga po, ito ay pangkalawakang katubusan. No? At nandun din ang Panginoon. Kaya nga po ay lahat ng aspeto na yan ay gagamitin ng Panginoon yan. So sa sosyal, yung kabuhayan, yung kapaligiran natin. Tingnan po yung kapaligiran natin. Anong nangyari? No? Although nag-anuhan ngayon, ano po, sabi ko ng isa, nag-post siya. O tingnan mo yung baha sa, may baha naman sa amin. Baha sa Pasig, tingnan mo, walang basura. Nag-anuhan eh. Then doon sa Taft, sabi niya, tingnan mo ang tubig ng Maynila, malinaw. Sabi mo, nag-anuhan, no?
Kaya nga po ay nakita po natin na kaya naman pala. No? Kung ikaw lamang may inisyatibo para po doon sa kapiligiran natin. No? Hindi lamang kaya lahat po yan ay sakop po ng Diyos yan. No? Kasi yun ang pinapamahalaan natin, na pinapamahala sa atin ng Diyos, na tayo naman po ay niliglik po natin yung bahagi na mayroon po tayo. So, ano naman po ang bahagi ng iglesia sa misyon ng Diyos? Ang iglesia po ay tinawag bilang instrumento ng misyon ng Diyos. So, tayo po ay instrumento lamang. Amen. Ibig sabihin, pag instrumento, ano mo ginawa ng instrumento? Ginagamit. Magpapagamit. Wala po siyang, kundi gamitin. Amen po ba? Okay. So, naging kabahagi po tayo para po sa gawain ng pag-ibig at pakikipagkasundo. No? Ito ay pakikibahagi o pagbabahagi ng magandang balita sa salita at sa gawa na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa practical na paraan, pamamaraan, ano ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, na ang misyon, no, ay hindi naman siya madali. Okay. Ang lang talaga, ito yung commitment. Committed ka ba? May commitment ka ba sa Panginoon? Okay. And then, dedikasyon. So, pag mayroon ka ng commitment at dedikasyon sa buhay mo, ay, hindi nito mawaglit sa buhay natin. Part na natin yun. Amen? Bahagi na ng buhay po natin ang mission na yan, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay. So, ang iglesia ay dapat maging equipped naman. Hindi ka pwedeng, kaya nga po ay may mga ginagawa tayo, mga discipleship na ginawa. It's just training po yan. Para pakawalan ka, pakawalan tayo doon sa labas, ay hindi tayo magiging lamang na parang talunan. Kaya natatakot kasi walang bala. May barel, wala namang bala. Ang bulsa, may pera naman. Praise God. Nagagamitin din sa misyon. Kaya nga po dito ay hindi lamang sarili, kundi lahat ay gamit yan. Amen. Kaya sabi nga, bahagi po yan kasamang bulsa. Amen? Kasama po yan. Yun po ang bahagi ng misyon. Kasi hindi po mabuo yung misyon na hindi magiging konsumisyon yan kasi may nagsusuporta para sa mga humahayo. Amen po ba? So bahagi yan ng bawat isa. Kaya nga po ay dito sa iglesia po natin ay talaga pong pinapractice po natin yung pagiging generous po natin. Dahil yun po ay part po yan ng mission po natin. So, at panglima po, dapat ay tayo po ay mamuhay para sa mission. Hindi man para lumayo-layo pa. Kaya nga sabi nga, ang mission, hindi naman, ay, sasama ako sa mission. Akala kasi natin ang mission ay napakalayo. Dati, nung sinabi natin, sino, di ba, tayo, ang Kalawit po ay nandun pa sa bundok na yun. Tapos, pumunta mga kabataan doon. Kasama ko namin, nagdala kami ng relief goods doon. Then, nagbahay-bahay doon. Nung umuwi kami, sino ang pupunta doon? Para i-follow up yung mga nayuan. Walang nagtaas ng kamay. Hallelujah. Ngayon, hindi na sila pupuntahan doon kasi nilipat na sila, malapit na sa atin. Wala nang dagat, wala nang lawa na lalakbayin, na natatakot ka ng alon. Wala na. Amen. Sabi ng Diyos, dadalhin ko sa inyo. Anong ginawa natin? Amen. Nakangiti ang lahat. Kasi nga po, pag sila ay hindi pupunta sa iglesia, sa church, ang church po ang dadalhin natin sa kanila. Yun po kasi ang misyon .
Amen, ano niyo? Kung sila ayaw pumunta ng church, ang church, dalhin natin sa kanila. Amen. Yun po kasi ang pinakano doon. Pinakasusi na magiging walang dahilan. Kaya yan po ang ginagawa natin, bawat barangay, ay tayo po ay may, kasi yun po ang pinaka-vision po natin, na tayo, yung na magkaroon ng mga gawain ang bawat barangay ng Balite. Amen. Kasama ba kayo doon sa vision? Ngayon po, tapos na yung vision. Nandun na yung vision po natin. Mission na ngayon. Paano ngayon isagawa yung vision na mayroon ng iglesia? Ay sa pamagitan ng mission. Kaya nga po, yung mga Timothy, hello, saan mo tumulong yan? Ihanda ng mga kasi kayo, ilang taon na kayong training ng mga leader natin, mga area leader. Ngayon, ihanda niyo yung mga sarili ninyo kasi mayroon po tayong misyon. Siguro naman, sa haba na ng taon na kayo ay kasakasama, may natutunan na kayo doon sa iyong leader, may natutunan ba kayo sa leader niyo? Hello. Para po ay matupad yung ating pong vision ng iglesyang ito. Ay sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ka. Kasama kita. Baka turo ka lang ng turo para sabihin, here I am, Lord, send them. Mayroon ba ganon? Dapat here I am, Lord, send me. Di ba? I send you. Hallelujah, praise the Lord. So, purin po ang Panginoon, nawa, ito po isang hamon sa bawat isa sa atin. So, ang mission, sabi nga, dapat namumuhay tayo para sa pagmimisyon at nakasalalay ang pagiging insensitibo sa leading po ng Diyos. At tumutugon sa mga may pagsunod at katapangan, yung boldness po natin. Ibig sabihin, magiging aware po tayo sa mga oportunidad para maibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw na buhay po natin sa pamagitan ng panalangin, pag-ibig na may gawa, at pag-anyaya sa iba na maging bahagi sa komunidad. So, the pinaka-ultimatum po doon, the ultimate is living on a mission is about aligning one's life with God's purpose. At mag-participate po tayo yung sa transformation work para sa buong mundo. Amen. Sabihin mo, kasama ako doon. Walang iwanan. Walang maiwan. Walang maiwan sa laylayan. Lagi sinasabi. Tayo ay sama-sama. Kaya, pinaka-conclusion po natin, God is reminding us that He reigns in a source of hope and transformation. Ibig sabihin po, pinapaalala po sa atin ng Panginoon na siya po ay naghahari, nangunguna, at siya po yung source ng ating pag-asa at ng pagbabago na hinahanap po natin. Lagi natin sinasabi, wala nang pagbabago. Lagi natin sinasabi yan. Wala na yata pagbabago. Ang pagbabago ay magsisimula sa iyo. Amen? Magsisimula po sa atin. So, yan po ang, siya po ay, inano po tayo ng Panginoon, encourage po tayo to be a messenger of peace and salvation. Sharing the good news doon sa lahat na nangangailangan nito. Amen. Doon sa mga aayaw, lapas tayo doon. Ibig sabihin, lapasan natin sila. Ayaw eh. Doon tayo sa gusto. Amen po ba? So yun ang sabihin. Hamon sa bawat isa. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po.
Um, Hindi lamang sa buwang ito na aming Panginoon Diyos na ang mensaheng ito, hindi lamang sa buwang ito, Diyos, kung hindi sa araw-araw po ng buhay namin, Panginoon. Nawa, sa isang buwan na aming pinag-aralan ang patungkol sa misyon, lahat kami, Panginoon Lord God, ay natututo, nagkaroon ng encouragement, nagkaroon ng passion para doon sa mga taong mapapahamak, O Diyos. Kaya Lord, salamat po sa iyong hamon sa bawat isa sa amin, na kami ay hahakbang, ipagamit ang buhay na mayroon kami, at patuloy kami, Panginoon, ay gagawa at kikilos ng naayon sa iyong kalooban, Panginoon Diyos. Ipatanaw mo lagi sa amin, ipakita mo sa amin lagi, Panginoon Lord God, na sinasabi mo, Panginoon Lord God, hinog na ang anihin, ngunit kulang ang manggagawa. Kaya kami dumadalangin, O Diyos, na magpadala ka ng maraming manggagawa upang, Panginoon, matugunan ang anihan, O Diyos. Salamat na isa kami doon sa iyong tinawag, isa kami doon sa inatasan mo para gawin ang mga bagay na ito. Kaya salamat, O Diyos, araw-araw, tuwi-tuwi na, ipaalala mo sa amin ang misyon na ilagay mo sa puso ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.